Di ka tamad, sanay ka lang umatras, hindi ka lang mapagkakatiwalaan kahit sa sarili mo. Ayan ang problema. Araw-araw may pinapangako ka sa sarili mo, tapos kinabukasan, wala, hindi ka na nagugulat, sanay ka na. Sanay kang hindi tuparin ang sarili mong salita. Kaya huwag mong tanungin kung bakit ka inconsistent. Mas magandang tanong, kailan ka huling naniwala sa sarili mong sinabi? Kasi kung tutuusin, kahit ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo. Alam mo na ang mangyayari. Sisipa ka sa umpisa, ganado, parang bagong tao. Day 1, solid. Day 2, okay pa. Day 3, may resistance. Day 4, mabigat na. Day 5, balik ka na sa dati. At magtataka ka pa. Hindi ka biktima ng cycle na yan. Ikaw ang gumagawa niyan. Kung may puntod ang mga plano mong sinimulan, matagal ka nang may sariling sementeryo. At eto ang hindi mo inaamin. Hindi ka sumusuko dahil mahirap. Sumusuko ka dahil komportable sumuko. Mas sanay ka sa sayang kaysa sa tinapos ko. Kaya huwag mo nang sisihin ang motivation. Hindi yan ang problema. Ang totoo, wala kang sistema. At mas malala pa, wala kang paninindigan. Gusto mo ng motivation kasi madali, may hype, may feeling na iba na ngayon pero panandalian. Ang sistema, paulit-ulit. Doon ka sinusubok kung may bayag ka ba o wala. Hindi sa araw na ganado ka, kundi sa araw na ayaw mo pero ginawa mo pa rin. Kung masakit pakinggan to, ayos lang. Ibig sabihin, tumatama. Kasi hanggat iniisip mong motivation ang kulang, babalik ka lang sa simula. Excited, umaasa, tapos tahimik ulit. At kung ganyan ang ikot ng buhay mo, hindi ka kulang sa simula, kulang ka sa tapos. Hindi ka kalaban ng mundo, hindi ka rin kalaban ng nakaraan mo, utak mo ang kalaban mo, at hindi yan insulto. Ganito lang yan, ang utak mo hindi ginawa para pagandahin ang buhay mo, ginawa yan para panatilihin kang buhay, kahit pangit, kahit paulit-ulit, basta ligtas ka, okay na sa kanya, kahit miserable ka, wala siyang pake. Kaya mas pipiliin niya ang pamilyar na hirap kaysa sa hindi sigurado na pagbabago. Kaya tuwing may bago, routine, disiplina, direction, nangangamba siya dahil hindi siya pamilyar. At sa utak mo, ang hindi kilala, delikado. Kaya ramdam mo yan, katamaran, pagdududa, pagod at yung paborito mong mamayana. Tapos iisipin mong ikaw ang problema, pero hindi. Automatic yan, pero ang mali, umatras ka agad sa unang discomfort, diyan ka natatalo. Kaya yung unang 3 to 5 days na ganado ka, hindi yan pagbabago. Simula lang yan, madali pa kasi bago pa. Pagkatapos nun, lalabas ang totoo, pagod, boredom, palusot, at diyan natatapos ang karamihan dahil akala nila dapat madali na. Makinig ka maigi, kung hindi ka nahihirapan, wala kang binabago. Kung komportable ka, pareho ka pa rin. Nililibang mo lang ang sarili mo. At mas malala, bawat beses na sumusuko ka, tinetrain mo ang utak mo. Tinuturuan mo siya, hindi ako seryoso. Pag nahirapan ako, aatras ako. Kaya sa susunod, mas mabilis ang resistance, mas maaga kang bibigay. Kung okay ka na sa pagiging average, tatahimik ang laban. Pero kung gusto mong umangat, asahan mo ang gulo, pagod, duda, yung boses sa ulo mo na gusto kang pabalikin sa dati. Kaya kung hindi mo kayang tiisin ang discomfort, huwag ka nang umasa na magbabago ka. Dito papasok ang 21 days. Hindi to magic, hindi shortcut. Dito mo tuturuan ang utak mo na ikaw ang masusunod. Sa loob ng 21 days, hindi mo kailangang manalo araw-araw. Kailangan mo lang hindi umatras. Kasi kapag hindi ka umatras, masasanay ang utak mo. At kapag nasanay ka sa disiplina, doon nagbabago ang buhay. Hindi biglaan, pero pang matagalan. Gagana lang to kung susundin mo lahat. Rule 1, maliit muna. Kasi hindi ka pa mapagkakatiwalaan. Hindi ka consistent. Kaya huwag kang magpanggap na kaya mong baguhin buong buhay mo sa isang araw. Ilang beses mo nang ginawa yan, biglang gym, biglang basa, biglang ayos ng pagkain, 3 araw, okay, tapos wala. Hindi ka ambisyoso, mainipin ka, gusto mo ng bagong identity na walang proseso, hindi gagana yan. Kaya ganito, gusto mong gumising ng maaga, 15 minutes lang, mag-ehersisyo, 10 minutes, ayusin pagkain, tanggalin mo isang basura, isa lang. Kung feeling mo ang liit,
Ayos yan, wala kang palusot. Kung hindi mo kayang gawin ang maliit, huwag mong pangarapin ang malaki. At kung hindi mo pa rin ginawa, hindi ka busy, wala ka lang paninindigan. Rule 2, specific para wala kang takas. Gusto kong mag-improve, walang ibig sabihin yan. Pag malabo, walang accountability. At gusto mo yan kasi pag malabo, pwede kang umatras ng walang guilt. Kaya linawin mo, 21 days, 20 minutes workout araw-araw. 21 days, 10 pages gabi-gabi, 9 p.m. 21 days, magdadasal muna pagkagising. Pag specific na susukat, pag nasusukat, obligado ka. At ito ang totoo, iniiwasan mo ang clarity kasi ayaw mo ng commitment. Rule 3, alisin ang distraction, pinipili mo yan. Hindi ka distracted, nagpapalibang ka, hindi ka inaatake ng phone mo, ikaw ang nagbubukas. Isang scroll, isang sandali lang, tapos wala na, putol momentum. Alam mo kung alin ang sumisira sa'yo, ayaw mo lang alisin. Sa loob ng 21 days, tratuhin mo to parang operasyon. I-off notifications, limitahan social media, iwasan ang humihila sa'yo pabalik. Hindi habang buhay, sapat lang para patunayan mo na kaya mong kontrolin ang atensyon mo. Kung hindi, lalamunin ka lang ng dating routine mo. Rule 4, pasasalamat para mawalan ka ng excuse. Mukhang mabait pero hindi. Sumusuko ang tao kasi puro kulang ang nakikita. Ang bagal, hindi pa sapat, ang hirap, drama. At gusto ng ego ang drama kasi may masisisi siya. Kaya araw-araw, banggitin mo 3 bagay na pinapasalamatan mo para tanggalin ang palusot. Kapag may pasasalamat, wala kang masisisi. At kapag wala kang masisisi, tutuloy ka. Rule 5, may nagbabayad kapag umatras ka. Oo, para sa'yo to, pero hindi lang para sa'yo. May nakatingin, kapatid mo, kaibigan mo, yung batang ikaw, yung future mo, at oo, ang lumikha sa'yo. Kapag umatras ka, hindi lang sarili mo ang binibigo mo, pinapakita mo rin na hindi ka mapagkakatiwalaan. At kung sasabihin mo, wala akong pake, sabihin mo sa mukha nila para malinaw. Kasi mas nakakahiya yung gusto mong magbago pero ayaw mong dalhin ng bigat. Ito ang kabayaran. At kung mabigat, ayos lang, hindi ito para sa lahat. Hanggang dito na lang karamihan makikinig tatango tapos wala. Balik scroll, balik catamaran. Kung dito ka hihinto, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi ka seryoso, nanonood ka lang. Mas okay pang umamin ka na ayaw mo talagang magbago kaysa magpanggap na paunti-unti. Kasi ito ang totoo, hindi ka tinatalo ng mundo, hindi ka minamalas, ayaw mo lang mag-commit. Kung hindi mo kayang mag-commit sa isang ugali sa loob lang ng 21 days, huwag ka nang magtaka kung bakit pareho pa rin ang buhay mo taon-taon. Hindi oras ang kulang, hindi resources, paninindigan. Wala ka nang masisisi, ikaw yan. Ngayon, eto ang hamon, isang ugali lang, hindi yung mukhang maganda sa iba, yung may epekto sa araw mo. Isulat mo, ilagay mo kung saan mo makikita araw-araw, at kung gusto mong wala kang takas, i-comment mo. Sa susunod na 21 days, gagawin mo yon. Kahit tamad ka, kahit wala kang gana, gagawin mo lang araw-araw. At kung hindi mo gagawin, huwag ka nang magalit sa sarili mo. Maging honest ka na lang. Sabihin mo, mas pinili ko maging mahina. Tapos tanggapin mo kung anong kasama nun, parehong buhay, walang resulta. Pero kung gagawin mo, hindi kita pangakuan ng instant success, hindi rin bigla ang confidence. Ang makukuha mo, respeto sa sarili. 21 days, isang desisyon. Pagtapos nito, alam mo na kung gagawin mo to o hindi.